Hello mga taga-barangay Gandang Gising! Welcome back sa Pedro Pecan Podcast. Maraming salamat po sa inyong suporta. Matapos mag-usap ng Pecan Team, napagdesisyonan po na ibalik ang dating Story 2. Ako na lang kasi sila ganoon sa Ay Parang Tanga Volume 1. Dahil may mga pangyayari at mga karakter dito na mahalaga sa finale. Dahil dito, umusog po ulit ang numero ng Stories 3 to 8. Kung gusto po ninyong mabasa o mapakinggan ang Story 2, puntahan niyo po ang Story 2 sa Wattpad o Story 2 sa playlist sa YouTube. Itong Story 9 na po ang finale sa volume na ito. Marami pong karakter sa mga nakalipas na istorya ang feature dito sa finale. Kaya mas maganda po, para mas mag-enjoy kayo, kung mababasa o mapapakinggan nyo ang mga naunang kwento. Bago po tayo dumako sa pinale, ipapaalala lang po namin sa inyo na pwede pong i-view sa Wattpad ang istorya. Kung gusto po nyong magbasa habang nakikinig, i-click nyo ang link sa description. If at any point, nagustuhan po ninyo ang istorya, pa-like, comment, share at subscribe naman. Salamat po! Bago pa po humaba ng parang tanga yung intro ko, umpisa na natin ang parang tangang Hercules. Taong 2018. Bumiling si Pedro at pupungas-pungas na niyakap ang hangin sa kabilang banda ng kama niya. Napaigtad siya nung sumayad ang braso niya sa wala. Isang linggo na siyang nagigising sa pagyakap sa wala dahil isang linggo nang patay si Juana. Umupo si Pedro at nilingon ang bahagi ng kama kung saan dating nakahiga si Juana. Akala niya na ubos na luha niya kahapon noong ihugo sa kataol ni Juana sa hukay sa mausoleo nito. Pero mali siya dahil parang waterfalls na naman ang dalawang mata niya. Nagring ang alarm clock ng smartphone niya. Kinapa niya ito sa tabi ng una niya para patayin. Nang makita niya ang nakangiting mga mukha ni Sheila at Paul sa lock screen niya, nagpahid siya ng luha. Kailangan niyang maging matatag para sa dalawang anak nila ni Juana. Oras na para mag-jogging at bumili ng tinapay kay Dina. Naghilamos si Pedro, nagsuot ng sando, shorts at sapatos na pang-jogging. Magang-maga pa ang mga mata. Nag-jogging na siya paikot sa kalye 1159. Nang pangalawang ikot, nakita niyang nagbukas ng tindahan si Dina. Nang pang-apat na ikot, nakita niyang may mamang nakapang magnanakaw na suot sa harap ng tindahan ni Dina. Narinig ni Pedro ang sariling tibok ng puso niya nang tutukan ng baril ng mamang hold-upper si Dina. Hold up ito. Akin na lahat ng pera. Hindi alam ni Pedro kung paano siyang biglang nandoon na sa tabi ng mamang hold-upper. Inagaw niya ang baril at piningot ng parang tanga ang mamang hold-upper. Aray! Masakit! Ayos ka lang ba, Dina? Tumingin si Pedro kay Dina. Hatak pa rin sa tainga ang mamang hold-upper. Tumangulang ang namumutlang Dina. Ako nang bahala dito. Huwag ka na mag-alala. Saktong kumalantog ang gate ng mga Tino at lumabas si Matt, naka-uniforme ng pangpulis. Matt, sinubukan na itong parang tanga na itong hold upin si Dina. Sa sobrang busy sa pamimingot at pagkaladkad sa mamang hold-upper papunta kay Matt, hindi napansin ni Pedro na nakanganga si Dina habang pinapanood kung paano ipinaaresto ni Pedro kay Matt nang parang tanga lang ang mamang hold-upper. Taong 2023. Linggo. Nakatitig sa kawalan si Pedro sa loob ng mausoleo ni Juana dahil matapos siyang maghanda ng maliit na get-together para kay Juana sa 5th death anniversary nito, eat and run ang ginawa ng buong pamilya. Wala pang natutunawan, nagsilayas na. Tapos wala pang bumati sa kanya ng happy birthday. Sir, may meeting daw po sa headquarters. Ihatid ko na po kayo. Sabi ng piloto ni Pedro.
Napapitlag si Pedro dahil akala niya wala ng tao maliban sa kanya at sa mga anak niyang sina Sheila at Paul na naglalaro sa labas. Linggo ngayon na, sino nagpatawag? Naglabas ng smartphone si Pedro. Wala akong natanggap na text o tawag. Ilang beses bumukas-sara ang bibig ng piloto ni Pedro bago ito mahinang nagsabi na lalabas lang sandali. Nakita ni Pedro na kinausap nito si Dina. Kumunot ang noo ni Pedro nang makitang napailing si Dina. Nandito ka pa pala. Akala ko sumabay ka na kina Elsa. Akala ko may lakad ka rin. Bad trip na sinabi ni Pedro pagpasok ni Dina ng mausoleo sa bahay halukip-kip. Napahilamos ng mukha si Dina. Ay, parang tanga. Nagtampo na to. Pedro, walang meeting. Ako nagsabi kay Edgar na sabihan ka na may meeting kasi may hinanda kaming surprise para sa'yo. Hindi namin nakalimutan yung birthday mo. Ayan, nasira na tuloy yung surprise. Ikaw kasi. Bago pa makapagbukas ng bibig si Pedro, nagtaas na ng kanang kamay si Dina. Alam ko yan. Sasabihin mo, di na kami nagabala. Nagtanong muna kami sa'yo. Pero kung nagtanong muna kami sa'yo, hindi na surprise yun. Alam kong hindi ka nagsa-celebrate ng birthday mo mula nang namatay si Juana nung birthday mo. Alam kong mahal mo si Juana. Mahal ko rin si Juana. Best friend ko siya. Mahal siya ni Elsa kasi kakambal niya yun. Mahal din namin siya, Pedro. Pero 5 taon na siyang wala. Hindi na ako papayag na hindi ka pa rin magsa-celebrate. 40 na tayo, kaya... Okay, sige. Ay, sabi ko, wag ka munang. Di pa ako tapos. Teka, ano sabi mo? Okay? Okay sa'yong mag-party? Nanlaki ang mga mata ni Dina. Oo. Sagot ni Pedro sabay tango. Napangiti siya sa itsura ng mukha ni Dina. Bakit parang ayaw mo yatang pumayag ako? Hindi. Siyempre, gusto kong pumayag ka. Hindi kami nagpagod para hindi mo ma-enjoy yung party, Pedro. Ano ba yun? Nagulat lang ako kasi akala ko mahihirapan akong kumbinsihin ka. Natawa si Pedro. Ako rin, nagulat. Siguro natawa lang ako na may hinanda pala kayong surprise, kaya walang bumati sa akin. Akala ko nakalimutan nyo na yung birthday ko, kasi parang tanga ko nitong mga nakaraang taon. Pinitik ni Dina sa noo si Pedro at hinatak siya palabas ng mausoleo. Masayang nag-celebrate si Pedro ng birthday niya sa isla niya. Nandun lahat na importanteng tao kay Pedro at matapos makipag-usap ng parang tanga sa mga ito, lalong napagtanto ni Pedro kung gaano siya kauhaw. 5 taon siyang nagpakabisi sa Divine Usga at Pecan International para makapag-cope sa nangyari kay Juana. Ni hindi na niya napagtanto na namiss niya ang mga tao. Mas mataas na kastilyo ko. Panalo na ako. Sigaw ni Paul. Habang pinapatag ni Pedro ang ibabaw ng isa sa 4 na tore ng kastilyong buhangin ni Paul, gamit ang maliit na pala na gawa sa plastik. Naglingunan sina Sheila, Justice at Junior. Nahuli ng 3 kalaro ni Paul si Pedro na tumutulong kay Paul at napuno ng "Ang duga mo, Paul!" at "Ang daya ni Paul!" ang dalampasigan. Kasunod nito ay kaladyaan ng 4 na nauwi sa tawanan at pagsiswimming. Madaya ka pala, Pedro. Tatawa-tawang sabi ni Dina. Sabay upo sa tabi ng kastilyo ni Paul na may korting paa ni Sheila. Nagtawanan ng 2 at masayang pinanood ang mga batang naglalaro sa dagat. Maya-maya, umaatikabo na ang kwentuhan ng 2 tungkol sa mga kalukuhan nila sa eskwelahan habang nakikinig ng mga throwback na kanta sa smartphone ni Dina. Kahit na matagal silang hindi nakapag-usap ng mahaba-haba ni Dina, napagtanto ni Pedro na walang nagbago sa pagkakaibigan nila. Hindi makapaniwala si Pedro na nagselo siya kay Elias kanina sa sementeryo noong malingon na niyang nakikipagtawanan nito kay Dina. Naisip niya, malamang nagpaplano lang sila ng party niya kaya ganon. Napangiti siya. Pedro, naalala mo pa ba nung nagkatakutan tayo sa Mount Giniling ni na Juana?
Nung nag-lights out? Sabi ni Dina. Oo naman. Natawa si Pedro. Parang tanga kasi si Juana. Grabe, hanggang ngayon naririnig ko pa rin yung tili ni Elsa. Grabe, labas nga lang ala. Tapos si Elias, parang Hercules. Biglang nando na sa tabi ni Elsa. Hindi ko alam saan nanggaling yun. Pagkasabi ng pangalang Hercules ni Dina, sumaktong tumugtog ang Holding Out for a Hero ni Bonnie Tyler. Oy, hindi ba yan yung paborito mong kanta? Sabi ni Pedro. Oo. Napalingon si Dina kay Pedro. Grabe, natatandaan mo pa yun? Ang tagal na nun. Siyempre naman. Naalala ko pa yung unang beses mong narinig yung kanta na yan. Sabi mo, gusto mo ng Hercules. Uy, ano ba yan? Hinawakan ni Dina ang braso ni Pedro at inalog-alog ito. Natawa si Pedro. Nakakatawa ka nga palang asarin. Nakalimutan ko na. Parang tanga kasi ko. Pinitik ni Dina sa noo si Pedro. Buti alam mo. Nagtawanan ang dalawa. Humiga si Dina sa dalampasigan at gumaya si Pedro. Mga ilang segundo silang relax na nanood ng mga ulap na kulay rosas. Dina, naramdaman mo na ba yung feeling na settled ka na? Settled? Yung parang ayaw mo nang may mabago. Yung bang parang tama na lahat. Yung masaya ka na. Kontento. Ganun. Kung nakontento na ako. Oo naman. Ngayon, kontento ako. Ako rin. Humarap si Pedro kay Dina. Salamat nga pala sa party, Dina. Napasaya mo ako. Wala yun, Pedro. Nag-umpisang pumula ang pisngi ni Dina. Saka hindi naman ako may idea ng party mo. Sina Sheila at Paul. Oo, sila ang may idea. Pero alam natin parehas na hindi nila nagawa to kung hindi mo tinulungan. Ikaw ang nagpa-reserve nitong isla. Ikaw ang nag-ayos ng pagkain. Ikaw ang nag-invite ng mga tao. Kaya wag ka nang magparang tanga. Tanggapin mo na lang yung thank you ko. Sige na. You're welcome na. Alam mo, pakaramdam ko sobrang swerte ko na naging kaibigan kita. Biruin mo, nawalan ako ng oras sa'yo. 5 taon yun, Dina. Nakikita na lang kita tuwing umaga kapag bumibili ako ng tinapay. Pero kahit parang tanga ako, naganda ka pa rin ng party para sa akin. Hayaan mo, babawi ako. Haha? Hindi mo kailangang bumawi. Okay lang yun. Tumawa ng parang may nerbyo si Dina. Hindi matapos-tapos ang sinasabi at mapulang-mapula ang pisngi hanggang tainga. Ninang! Malokong sabi ni Sheila bago tamaan si Dina ng tubig sa muka. Bumuga-buga si Dina at nang makitang nakadila si Sheila at may hawak na maliit na plastik na balde na walang laman, mabilis na tumayo ito. Tumili si Sheila at nagtatakbo. Anak! Bumalik ka rito! Hinabol ni Dina si Sheila. Umugong ang tawanan sa dalampasigan. Pinakamalakas iyong kay Sheila noong abutan ito at kilitiin ni Dina ng parang tanga. Pinanood ni Pedro ang kaladyaan ng best friend niya at ng panganay niya. Punong-puno ulit ang puso niya at mababakas ito sa ngiti niyang wagas. Lunes. Wagas ang ngiti ni Pedro na bumangon sa kama. Wagas ang ngiti ni Pedro noong bumili ng pandesal sa sulitindahan. Wagas ang ngiti ni Pedro na pumasok sa opisina. Wagas ang ngiti ni Pedro na sumakay sa kotse pauwi. Wagas ang ngiti ni Pedro na nakinig ng music sa loob ng kotse. Wagas ang ngiti ni Pedro nang nag-autoplay ang paborito niyang podcast. Oh, magandang umaga! Mga kababayan, mga kabalikat, mga kabraso, mga kapwa, may kamay at wala, mga may abs at tabs. Nakikinig kayo sa GGGGG. Mga kakapwa, meron tayong espesyal na guest ngayon.
Kailan lang nakapag 1 million subs na siya. Oh, kakapang Alpha de Beta. Welcome sa GGGGG. Pakilala mo yung sarili mo, pre. Hindi masyadong naintindihan ni Pedro ang podcast dahil nauuwi ang isip niya sa mga nangyari kahapon. Sa mukha ni Dina na tumatawa. Sa kaladyaan ni Dina at Sheila. Sa mukha ni Dina na tumatawa. Sa OA na ekspresyon ni Dina noong inaalog-alog nito ang braso niya. Sa mukha ni Dina na tumatawa. Nabusinahan si Pedro dahil green light na pala. Nakatanga pa siya. Napugik siya dahil ano ba iyong nangyari sa kanya na iyon? 3 beses niyang naisip yung mukha ni Dina na tumatawa sa loob lang na isang cycle ng stop at go ng traffic light. Pre, ikwento mo naman sa mga kakapwa natin. Ano sekreto mo? Paano ka umabot dyan sa 1 million subs mo? Tanong ng paboritong podcaster ni Pedro. Tumawa ng lalaking-lalaki si Alpa. Madaling tanong lang yan, pre. Mga tropang kads, mga kakapwa. Makinig kayo sa sagot ko. Hindi ako nakokontento. Yun lang yun. Alam nyo, mga kakapwa, mga tropang kads, ang problema sa iba, may pa-settled na nalalaman. Kampante na raw sila nun. Kaya bangan yun. Hindi settled yun. Imposible yung ganun. Sigurado ako may hinahanap yun o may tinatakbuhan. Maniwala kayo sa sinasabi ko. Kaya hindi ako magsasabi na settled na ako kahit kailan. Yun ang secret sa success ko. Inihinto ni Pedro ang sasakyan para patayin ang podcast at maghanap ng ibang mapapakinggan. Wagas ang naging epekto ng podcast. Nawala ang wagas ng ngiti ni Pedro. Hindi bumalik ang ngiti ni Pedro noong makinig na siya ng music. Hindi bumalik ang ngiti ni Pedro noong magpark siya sa harap ng bahay niya sa loob ng pagkalaki-laking lote niya. Pilit na ibinalik ni Pedro ang ngiti noong sunduin niya sina Sheila at Paul sa bahay ni na Elsa para kumain ng hapunan kasama ang mga anak niya. Noong gabing iyon, hindi nakangiti ng wagas si Pedro na nagsipilyo. Hindi nakangiti ng wagas si Pedro noong humiga sa kama. Hindi nakangiti ng wagas si Pedro habang natutulog dahil hanggang sa pagtulog, sinundan siya ng mga salita ni Alpa. Kung ang ngiti ni Dina ay gamot sa sakit ng dibdib na nararamdaman niya, iyong mga salita ni Alpa ay lason na nagpapalala nito. Martes. 3 beses nagising si Pedro at tuwing matutulog siya, umuulit iyong sinabi ni Alpa. Nakakaasar kasi na memorya na niya ito. Kahit gising na siya, parang nagsasalita pa rin si Alpa sa tabi niya. Nag-40th birthday pa lang si Pedro sa isla niya noong makalawa. Naramdaman pa lang niya na settled na siya. Kaso na-unsettled siya sa sinabi ni Alpa. Meron pa ba siyang hinahanap o tinatakbuhan? Umungol siya sa inis at kinapa ang smartphone para tingnan ang oras. 5 na ng umaga. Kaninang 1 at 3 ng madaling araw, nagising din siya dahil kay Alpa. Bago tuluyang masira ulo niya, pupungas-pungas siyang bumangon para bumili ng pandesal sa sulit tindahan. Oh, Pedro, ano nangyari sa'yo? Tanong ni Dina. Pagkakita nito sa aantok-antok na nakapadyamang Pedro na may malalang kaso ng bedhead. Naghikab si Pedro. Nanaginip ako ng parang tanga. Nagising ako ng 3 beses. Binaba nito ang 50 sa counter at nag-inat. Baka naman nanood ka ng horror bago ka matulog. Malanaginip ka nga ng parang tanga dun. Nag-umpisang magbasta ng tinapay si Dina. Hindi. Mas gusto ko pa nga kung nanaginip na lang ako ng horror. Umiling si Pedro.
Kahapon, nagmamaneho ko pa uwi. Nag-autoplay yung GGGGG. Guess nila yung alpha de beta. Di ko alam, Dina. Tinamaan ako ng mali sa mga pinagsasabi niya. Ang yabang. Sinipat-sipat siya ni Dina. Hindi ka naman mataba, Pedro. Ba't nakikinig ka dun? Dina. Nag-autoplay nga yung GGGG. Hindi podcast ni Alpha yun. Guess lang siya doon. Oo nga, nag-autoplay. Narinig ko. Pero di ba fitness podcaster yun? Nag-autoplay nga yung GGGGG. Nataong guess si Alpha. Di ko kilala yun. Grabe, Dina, ang yabang. Inihinto ko nga yung sasakyan para ilipat sa inis. Kung ano-anong sinabi. Pedro, hindi yun ang sinasabi ko. Ibig ko sabihin, ba't ka naapektuhan ni Alpha? Lagi kang nagja-jogging. Paikot-ikot ka dito sa 11:59 tuwing umaga. Hindi ka naman mataba. Ang ganda-ganda naman ang katawan mo. Hindi tungkol sa fitness yung podcast, Dina. Nagsa-celebrate yata ng 1 million subs o kung ano. Hindi ko masyadong naintindihan kasi hindi ako nakafocus kasi. Basta, nagyayabang siyang di siya marunong makontento. Ikinuwento ni Pedro ang mga sinabi ni Alpha. Natahimik si Dina. Nung birthday ko, iniisip ko, naging settled na ako. Di ba sinabi ko sa'yo yun? Pero dahil dito sa podcast na to, na-unsettle na naman ako. Binaba ni Dina ang tinapay sa counter. Sumimangot ng bahagya bago ngumisi. Pedro, libre ka ba mamayang 7:00? Pwede ako. Kinuha ni Pedro ang paper bag. Gusto mong lumabas? Oo, di ba sabi mo babawi ka sa akin? Bumalik ang wagas ng ngiti ni Pedro. Sige ba? Sagot ko na. Ang ngiti ni Pedro buong umaga ay wagas. Nawala ito nang mag-ring ang smartphone niya ng bandang 10 ng umaga. Pedro, anong nangyari kay Elias? Bakit hindi na siya pumapasok? Nagkamot ng ulo si Pedro. Mama, bakit mo naman naisip na hindi na pumapasok si Elias? Pedro, huwag mo akong paikutin. Napanood ko iyong interview. Alam kong ilang buwan nang hindi pumapasok si Elias. Ano ang ginawa mo? Nagpantingan tainga ni Pedro. Si Elias ang hindi pumapasok. Bakit siya pa rin ang napag-iinita ng mother-in-law nila? Mama, wala po akong ginagawa kay Elias. Kung ganun, bakit hindi siya pumapasok? Hindi alam ni Pedro kung paanong sasagot. Napangakuan niya si Elias na pagtatakpan niya habang nagre-recover ito sa trauma matapos makita ang pagkamatay ni Mang Inde. Pedro, tinatawagan ko si Elias. Hindi sumasagot. Si Elsa, nakausap ko pa lang. Sabi niya, araw-araw daw nagpapaalam sa kanya si Elias. Tuwing umaga, bago pumasok sa opisina. Pedro, saan pumupunta si Elias? Nag-airplane mode si Pedro. Hinugot niya ang kable ng linya ng landline ng office niya. Kailangan muna niyang makausap si Elias. Tumatayo pa lang si Pedro para puntahan si Elias. Biglang kumakatok na si Rosana sa glass door niya. Kinambatan niya itong pumasok. Sir, si Madam Divine po nasa landline. Naputol daw po yung pag-uusap niyo sa cellphone. Sabihin mo may pinuntahan lang ako. Kinuha ni Pedro ang bag niya at lumabas na ng office. Sige po, sir. Sagot ni Rosana, sumunod kay Pedro, palabas. Hello, madam? Sorry po, kakaalis lang po pala ni sir. May pinuntahan daw po. Sabi ni Rosana kay Madam Divine habang nakatingin kay Pedro. Pagbaba ng telepono, sabi ni Pedro. Rosana, may naging interview ba tungkol sa office natin? Natigilan si Rosana. Ay, opo, sir.
May nag-viral pong interview sa Chirper kahapon kay May Samyu po. Inambush po niya si Mr. La Pasencia kahapon sa labas ng building natin eh. Pumikit si Pedro. Huminga ng malalim at nagbilang sa utak niya ng 10 alang-alang kay Rosana. Anong sinabi ni Mr. La Pasencia? Parang pinitpit si Rosana at parang ayaw na ni Pedro na malaman ang sagot. Sir, maikli lang naman po yung interview. Tingin ko po mas maganda kung panoorin niyo na lang po. Umupo si Pedro sa upuan ng guest sa harap ng mesa ni Rosana at inilabas niya ulit ang smartphone niya. Naalala niyang naka-airplane mode siya at parang ayaw pa niyang bumaba ng eroplano. Gusto nang puntahan ni Pedro si Elias, pero gusto muna niyang malaman kung paanong ipapaliwanag kay Elias ang sitwasyon. Tumayo siya at pumunta sa likod ni Rosana. Rosana, pakibukas mo na nga lang dyan sa computer mo yung interview ni Miss May. Gusto kong makita bago ako umalis. Pinaandar agad ni Rosana ang nag-viral na interview. Sir, palugin na po ba ang Divine Usga Corporation? Naambus nga ng independent journalist na si May Samyu si Mr. La Pasencia, ang isa sa mga unang board members ng Divine Usga Corporation. Oo. Nag-100 years pa lang po ang corporation last year. Ano po ba ang nangyayari, sir? Alam mo, Miss May, ang mga nangyari. Na-cancel yung isa naming magaling na manager sa Chirper. Nagkasunog ang Divine Usga Toilets Plant. At na-cancel si Divine sa Chirper. Alam mo kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Naging CEO po kapalit ni Madam Divine, si Mr. Pedro Pecyan. Tama. Wala ka bang nahalata, Miss May? Kung ano-ano ang nangyari sa Chirper. Tapos, naging CEO si Pedro. Sandali lang po, sir. Si Mr. Pedro Pecyan po ang may-ari ng Chirper. Ang sinasabi niyo po ba, pakana niya lahat ng nangyari para siya ang mapalit kay Madam Divine? Parehas tayo ng naisip, Miss May. Alam mo, kaya nalulugi na ang kumpanya. Kasi, tinanggal ni Pedro ang Divine at Usga. Ang natira na lang ay toilet, kubeta, inodoro, bowl sa banyo. Hindi mo na siguro kailangan pang itanong kung bakit palugin na ang kumpanya. Na-critical hit si Pedro sa lutong ng pagkakasabi ng mga salitang toilet, kubeta, inodoro at bowl sa banyo. Sandali lang po, sir. Wala na rin po si Mr. Elias Usga sa korporasyon? Binuksan ni Mr. La Pasencia ang pinto ng kotse niya at umupo sa driver's seat. Yan ay isang malaking palaisipan, Miss May. Palagay ko, may ginawa si Pedro kay Elias. Noong Disyembre ko pa hinihingi ang forecast. Hanggang ngayon, Pebrero na. Wala siyang sagot. Ilang beses na akong pumunta sa opisina niya. Hindi siya sumusulpot. Kilalang kilala ko yan. Kaya ako ay nagtataka. Masipag yan at matalino. Parang tatay niya. Hindi tulad ni Pedro. Sir, kanina pa po parang mainit ang dugo niyo kay Mr. Pecyan. Wala naman po sigurong kinalaman na siya ang nakatuluyan ni Miss Juana Divine at hindi ang anak niyo. Pumula ang mukha ni Mr. La Pasencia at sinarahan nito ng pinto ng kotse si May Samyu. Naintindihan na ni Pedro kung bakit ayaw ni Rosana na ikwento na lang sa kanya ang interview. Na-imagine niya ang itsura ni Rosana na hirap na tawagin siyang toilet at napugik siya. Lumingon si Rosana, nanlalaki ang mga mata. Lalong natawa si Pedro dahil malamang iniisip nito na siraan na siya. Baka nga nasiraan na pala siya
kasi walang nakakatawa sa pinanood nila. Sir, okay lang po ba kayo? Nagwagwag ng kamay si Pedro. Ganyan lang talagang magsalita yang si Mr. La Pasensya. Huwag mo nang masyadong isipin yun. Nginitian ni Pedro si Rosana bago kunin ang bag niya sa upuan ng guest ni Rosana. Mauna na ako. Bukas na ako babalik. May aayusin lang ako. Paglabas ni Pedro ng opisina, saktong bumukas ang pinto at natunghayan niya si Elsa. Pedro! Nasaan na si Elias? Hindi nakakibo si Pedro. Kaharap niya si Elsa. Hindi gagana ang airplane mode. Pedro! Sabi ni Ma, hindi pala pumapasok si Elias. Saan siya nagpupunta araw-araw? Pedro, niloloko na ba ako ni Elias? Ay, Elsa, hindi ganon. Hindi ka niloloko ni Elias. Di kinutusan ko yun kung niloko ka, di ba? Mabilis na pinaupo ni Pedro si Elsa sa uupuan ng guest ni Rosana. Alam mo, Elsa, magaling magtimpla ng kape si Rosana. Rosana, pagtimpla mo nga ng kape si Elsa. Tumango si Rosana at nagumpisang kausapin si Elsa kung paano niyang gustong itimpla ang kape. Habang nag-uusap ang dalawa, si Pedro ay unti-unti nang lumalabas ng opisina. Nung nasa may pinto na siya, nakahalata si Elsa. Pedro! Saan ka pupunta? Pupuntahan mo ba si Elias? Elsa, sobrang sarap magtimpla ng kape ni Rosana. Mag-enjoy ka muna. Sabi ni Pedro bago tumago sa pinto. Kumaripas siya ng takbo papunta sa fire exit. Pagkasara niya ng pinto, narinig niyang bumukas ang pinto ng office niya. Pedro? Buti na lang naisip niyang mag-fire exit na lang kaysa maghintay ng elevator kasi narinig niya ang papalayong yabag ni Elsa, malamang papunta sa elevator. Hindi kumilos si Pedro at nakiramdam. Walang isang minuto, narinig niya ang yabag ni Elsa at pagbubukas ng pinto ng opisina niya. Rosana! Nawawala si Pedro! Sabi ni Elsa, basag ang boses. Nakahinga ng maluwag si Pedro, tapos nalunod siya sa guilt. Umikot siya para magumpisang maglakad, pababa, pero napuno ng may samyo ang paligid niya at napatalon siya paatras. Miss May, Napahilamos ng mukha si Pedro. anong ginagawa mo sa building namin? Mr. Pekyan, bakit niyo po tinaguan si Mrs. Husga? Naglakad na si Pedro pababa. Sir, nambababae na po ba si Mr. Husga? Miss May, nagtatrespass ka na dito. Buti akong nakakita sa'yo. Sumama ka na sa akin pababa. Umulan ang tanong ni May Samyo at no comment ang sagot ni Pedro sa lahat ng ito. Matapos bumaba ng 20 palapag, sinara ng pinto ng sasakyan ni Pedro si May Samyo, gaya ng ginawa ni Mr. La Pasensya kahapon. Kung mayroon lang fast-forward button ang buhay ni Pedro, ginawa na niyang 7 na ng gabi para sinusundo na niya si Dina sa sulitindahan at wala na siya sa harap ng lasing na Elias sa loob ng isang bar sa Gigi. Naiyak si Elsa. Tanong ni Elias matapos ikwento ni Pedro lahat ng nangyari mula nung tumawag si Madam Divine kanina. Hanggang sa sinara nito ng pinto ng kotse si May Samyo. Parang narinig ko naiyak. Hindi ako sigurado kasi ang kapal ng pinto ng fire exit. Kaya walang tiwala sa'yo si Ma. Wala kang kwenta. Sabi mo, pagtatakpan mo ko. Kasalanan mo to, Pedro. Pumutok na ang bulkang Pedro. Ilang buwan na kitang pinagtatakpan. Lahat ng pwedeng tulong binigay ko na. Nakukuha ko na natrauma ka dahil nakita mong namatay si Mang Inde. Pero hindi ko kasalanan yun. At hindi mo ako sisisihin sa mga epekto ng desisyon mong magsinungaling. Ikaw ang naglihim kay Elsa kaya siya umiyak kanina. Kapag hindi mo pa kinausap si Elsa bukas,
Ako nang magsasabi sa kanya na nandito ka lang maghapon, araw-araw, umiinom. Malito. Tapos na ako dito. Umuusok na lumabas ng bar si Pedro at naglakad-lakad muna sa paligid dahil hindi safe mag-drive nang nangangaykay sa inis. Saktong 7 ng gabi, lumabas ng kotse si Pedro sa harap ng sulit tindahan. Nakita niya, wala si Dina at si Duga ang nasa kaha. Duga, nasaan ang tita mo? Ay kuya, kanina pa po umalis. Nakita ni Pedro na ibinulsa ni Duga ang 50 galing sa kaha ng cool na cool. Napailing siya. Malamang ganoon ka-cool si Duga nung ibinulsa nito ang fire extinguisher ng Divine Usga Toilets Plant nung 1 taon. Agmamadali po. Anong oras ang balik niya? Sabi po niya, ako na magsara ng tindahan. Hindi ko po alam kung anong oras balik niya. Kumunot ang noo ni Pedro at kinuha niya ang phone niya para i-check kung may message si Dina. Wala. Tapos nakita niya ang maliit na icon ng eroplano at naasar. Pinatay niya ang airplane mode at umulan ng lahat ng klase ng notification ang notification bar niya. Dumiretso siya sa text ni Dina. Pedro, pasensya na pero hindi pala ako pwede ngayong gabi. Bawi na lang ako sa'yo sa susunod. Sorry. Miyerkules. Natulog ng unsettled si Pedro. Nagising siya ng mas unsettled pa dahil tinawag siyang mayabang ni Alpa sa panaginip niya. Nakita niya sa smartphone niya na 12 midnight pa lang kaya pilit niyang sinubukang matulog. Kaso lahat ng antok ay umalis sa katawan niya nang maalala niya kung paanong pinagbidahan ni na Madam Divine, Elsa, Elias at pinag-ekstrahan ni May Samyo ang araw niyang mala-inodoro kanina. Noong napipikit na siya, biglang nag-ring ang smartphone niya. Nakita niyang may text si Dina at agad niya itong binuksan. Pedro, pwede mo ba akong dagitin sa bar? Agad na nag-reply si Pedro. Mabilis na gumayak at sumakay sa kotse. Noong nag-cancel si Dina kanina, hindi niya akalaing nagpunta ito sa bar. Naisip niya may naging emergency lang ito. Ngayong nalaman na niya kung nasaan ito, hindi niya maiwasang isiping nag-cancel ito para makipag-date. Nainitan si Pedro sa idea niya. Inilakas niya ng kaunti ang aircon ng sasakyan. Habang daan kung ano-anong dahilan ang inisip niya sa biglaang pagpapasundo ni Dina sa bar. Pagbukas niya ng pinto ng bar, napanganga na lang siya sa nakita sa loob. Noong pumayag siya sa request ni Dina na dagitin ito sa bar, hindi niya akalain na makikita niyang nakalatag ang kalahati ng katawan ni Elias sa mesa. Tumutulo ang laway at bubulong-bulong sa tabi ng namumoblemang Dina. Nag-cancel si Dina para makipag-inuman kay Elias? Pedro, hay salamat. Lumiwanag ang mukha ni Dina. Buti nandito ka na. Tulungan mo ako kay Elias, hindi ko kaya to. Nagbuntong hininga si Pedro bago lumapit sa dalawa. Nilagay niya ang tig-isang kamay sa kilikili ni Elias para ibangon ito. Kumurap lang si Dina. Nakasabit na si Elias sa balikat ni Pedro nang parang wala lang. Sumamid si Dina. Iniisip ko akaya natin siya pero mas maganda yan. Nalingon na ni Pedro na parang nakangiti si Dina ng kaunti. Walang 5 minuto nakaupo na si Pedro sa driver's seat. Si Dina sa tabi niya at si Elias nakahiga sa likod ng kotse, bubulong-bulong. Napahilamos ng mukha si Pedro. Pasensya ka na, Pedro ha. Alam ko may pasok ka pa bukas. Nadamay ka dito. Nagwagwag ng kamay si Pedro. Wala yun. Ano ba nangyari? Pedro, tumawag sa akin sa Elias kanina. Panik na panik. Ngayon ko lang siya nakitang nagkaganon.
Tapos, ayaw niyang uminom kahit anong pigil ko. Hindi raw niya alam kung paano nga aminin kay Elsa yung mga nangyayari. Hindi alam ni Pedro kung maaasar siya o magigilty. Sobrang harsh ba siya kay Elias kanina? Pero ba't ikaw ang tinawagan? Kailan pa kayo naging close? Natawa ng may nerbyo si Dina. Mahabang kwento, Pedro eh. Mas naging close kami nung namatay si Juana. Siya kasi yung naging pillar ko nun. Kasi, basta, mas naging close kami nun. Kaya pala. Natahimik si Pedro at naisip niyang paandarin ang sasakyan. Kung naging mas close na si Elias kay Dina kaysa sa kanya, kasalanan niya yun. 5 taon siyang nagsubsob sa trabaho kaya hindi siya pwedeng mainis kay Dina na nag-cancel ito sa kanya para kay Elias pero parang naaasar pa rin siya. Pedro, binigyan mo raw ng ultimatum sa Elias kanina? Hindi nagustuhan ni Pedro ang tono ni Dina. Kinakampihan mo ba si Elias? Sa bagay, nag-cancel ka nga kanina. Lalong nainis si Pedro dahil pagkasalita niya, nag-guilty siya agad. Lalo siyang nag-guilty nang makita ang gulat sa mukha ni Dina. Pedro, hindi ko kinakampihan si Elias. Wala akong kinakampihan. Nakukuha ko kung bakit napuno ka na at binigyan mo na siya ng ultimatum. Kasi hindi mo naman alam ang buong istorya. Sandali. Alam ko yung buong storya, Dina. Ako ang nagtakip dyan. Ako ang nagtyaga dyan. Araw-araw, Dina. November pa yan, February na ngayon. Ako ang nakatikim kay mama kahapon. Natawag pa akong inodoro dahil sa kanya. Kaya wag mo sabihin sa akin na hindi ko alam ang istorya dahil ako pinakamay alam. Sinabi na rin ba na Elias sa'yo na iniisip niya na napatay niya si Mang Inde? Ano? Alam mo naman sa Elias, ang lakas ng intuition. Hinusgahan niya ng hinusgahan si Mang Inde. Nahulaan niya tuloy ng saktong-sakto kung paanong mamamatay. Tapos alam mo na nangyari. Kumunot ang noo ni Pedro. Dahil nahulaan niya, iniisip niya, kasalanan niya? Lagi naman tumatama hula niya na. Tapos, hindi niya naman iniisip na kagagawan niya yung mga nahulaan niya. Anong nagbago? Nagbuntong hininga si Dina. Sabi ni Elias kasi, sabi ni Elsa, sobrang galing daw manghusga ni Elias. Napapaisip siya kung malakas nga lang bang intuition ni Elias o pag sinabi ni Elias, yun ang nangyayari. Iginilid ni Pedro ang sasakyan at tumingin kay Dina. Sineryoso ni Elias ang sinabi ni Elsa? Tingin niya napatay niya si Mang Inde? Tumango si Dina. Dumukdok si Pedro sa manibela. Akala ko na trauma siya dahil nakita niyang namatay si Mang Inde. Hindi lang ngayon, Pedro. Bukod doon, natatakot siyang ma-realize na Elsa na napatay niya si Mang Inde. Nag-umpisang magmaneho ulit si Pedro. Unti-unting nagkaroon ng sense kay Pedro lahat ng mga pinagagawa ni Elias at naawa siya dito. Napalitan agad ng inis ang awa. Ang laki pala ng pinoproblema niya. Bakit sa'yo lang nagsabi? Samantalang pinagtakpan ko ng pinagtakpan yan. Natatakot kasi siya sa'yo, Pedro. Natatakot sa akin? Di na. Ang ayos ng pakikipag-usap ko dyan. Tinanong ko kung anong problema niya. Sabi niya na trauma siya sa nangyari kay Mang Inde. Sabi ko magpa-therapy siya. Ayaw. Hinayaan ko siyang mag-leave. Humaba na ng humaba. Anong ginawa niya? Uminom ng uminom. Lahat ng pagtatakip ginawa ko. Na sobrang tagal na lang niyang absent kaya nakahalata na si Mr. La Pasensya. Wala akong kinalaman dun. Bakit siya matatakot sa akin? Baka daw kasi sabihin mo kay Elsa. Ba't ba kasi ayaw niyang sabihin kay Elsa? Hindi kasi ganun kadali yun, Pedro. Paanong mahirap? Ay ang dali lang nun. Elsa, naiisip ko, napatay ko si Mang Inde. Kasi nahulaan ko kung paano siyang mamamatay. Naalala ko yung sinabi mo. Alam mo, Pedro, sa lahat ng taong makakaintindi kay Elias, ikaw ang iisipin ko kasi nawala na si Juana.
Takot sa Elias na mawala sa Elsa. Pero parang mas naintindihan ko pa siya. Masakit mawalan ng taong mahal mo, Pedro. Di na. Sa ating lahat, ako ang nawala ng asawa. Wala na rin akong magulang. Alam mo yun. Kaya wag mo sabihin sa akin yan. Saka sa lahat ng taong magsasabi sa akin yan, ikaw pa? Sino bang nawala sa'yo? Oo, nawala na tatay mo. Pero okay ang nanay mo at kompleto pa kayong magkakapatid. Wala ka rin naman naging karelasyon. Anong alam mo? Hindi naman kasi kailangang namatay para masabing nawala. Mahinang sinabi ni Dina. Sumulyap si Pedro at nahuli niyang nagpapahid ng luha si Dina. Dina. Huwag mo muna akong kausapin. Napuno ng awkward silence ang sasakyan ni Pedro. Walang kumibo sa dalawa hanggang makarating ang sasakyan ni Pedro sa harap ng bahay ng mga usga. Pedro, huwag dito. Masyadong lasing sa Elias. Kung hindi dito, saan? Sa bahay ko? Hindi pwede. Makikita siya ni Sheila. Sa akin na lang. Huminga ng malalim si Pedro at walang imik na inusog ang kotse hanggang sa tapat ng bahay ni Dina. Bumaba ang dalawa. Binuhat ni Pedro si Elias at ipinagbukas ni Dina ng pinto ang dalawa. Diyan mo na lang siya ihiga sa sofa ko. Sabi ni Dina. Kukuha lang ako ng kumot. Ibinaba ni Pedro si Elias sa sofa at pagbalik ni Dina, marahang kinumutan nito si Elias at tinutukan ng electric fan. Salamat, Pedro. Sorry nga pala kanina. Unang labas natin, nag-cancel na ako. Okay lang. Naintindihan ko naman. Sorry, uminit ang ulo ko. Nagselos kasi ko kay Elias. Hindi ko alam na gano'n na pala kayo ka-close. Natigilan si Dina. Nagkatinginan sila ni Pedro at hindi mabasa ni Pedro ang mukha nito. Inaanto ka na ba? Umiling si Pedro. May beer ako. Gusto mo uminom? Naghuntahan habang umiinom ng beer sina Pedro at Dina. Nagdesisyon silang kalimutan muna ang problema ni Elias. Kung saan-saan nauwi ang kwentuhan at makalipas ang ilang oras at bote ng beer, hindi na makapaniwala si Pedro na nagselos siya kay Elias kanina. Parang walang pinagbago ang pagkakaibigan nila ni Dina. Dina, naalala ko kanina. Sabi mo, masakit mawala ng taong mahal mo. Parang may hugot yun ah. Ibig bang sabihin nakita mo na yung Hercules mo? Umungol si Dina at isinubsob ang mukha sa dalawang palad. Pedro, naglalasing na tayo. Seryoso ka ba? Isang araw, pinamukha mo na sa akin na may tinatakbuhan ako. Ngayon, yung Hercules ko naman ang inungkat mo. Pedro, ano ka ba? Natawa si Pedro. Napapaisip lang naman ako. Kasi diba nung birthday ko, tumugtog yung paborito mong kanta. Yung Holding Out for a Hero. Naalala ko yung sinabi mo nung nag-camping tayo sa Mount Giniling. Sabi mo, hindi ka mag-aasawa kung hindi yung Hercules na sinasabi ng kantang yun. Ang tanong lang, paano kayang nagiging Hercules hindi na ang isang lalaki? Nakiramdam si Pedro. Pinanunood ng mabuti si Dina. Bakit parang nakikiramdam ka, Pedro? Parang gusto mong makabingwit ng kung ano. Tumawa ng parang bano si Dina at pinaglaruan ang bote ng beer. Yung Hercules, ang ibig sabihin ko dati, gwapo at macho. Pero ngayon, hindi na. Nakuha ko na, Dina. Ang gusto mo na ngayon, lampa, mahina at hindi gwapo. Oy, Pedro, grabe ka naman. Hindi naman ganun. Okay pa rin yung gwapo at macho, pero hindi lang yun ang hinahanap ko ngayon. Nakukuha ko na. So, ano pang hinahanap ni Dina?
sa kanyang Hercules. Uy, hala, Pedro, bakit ang dami mong tinatanong? Hindi makatingin si Dina kay Pedro. Ang iniisip kong Hercules ngayon, parang hero ko. Di ba, teenager pa lang tayo, lagi na akong go, go, go para sa pamilya namin. Alam mo naman, maagang namatay si tatay. Hindi naman kaya ni nanay ng mag-isa. Biruin mo, 5 kaming magkakapatid na nagsisipag-aral. Okay lang naman, sanay na akong mag-go, go, go para sa kanila. Pero naisip ko, Pedro, parang gusto kong may iba naman na mag-go, go, go para sa akin. Iniisip kong Hercules yung ganun, yung malakas, yung maaasahan, yung... Tumingin si Dina kay Pedro at naubos ang sinasabi. Humilik ng parang tanga si Elias at napalingon ang 2 lasing sa sopa kung saan tulog na tulog ito. Alam mo, Pedro, hindi lang ikaw yung naapektuhan ng sinabi ni Alpha. Amin ni Dina matapos lumagok ng beer. Na-unsettle ka din nung sinabi niya? Oo. Kasi naman, nakita ko na yung Hercules ko. Kaso, hindi talaga kami pwede nun. Hanggang friends lang. 5 taon akong heartbroken, Pedro, kung alam mo lang. Kailan lang ako naging okay. Pero nung sinabi mo sa akin yung podcast ni Alpha, pakiramdam ko may tinatakbuhan ako. Nakakainis nga eh. Okay na ako, Pedro. Pero na-unsettle talaga ako. Nawala sa mood si Pedro. Talaga palang nakita mo na yung Hercules mo. Sino naman yan? Nagwagwag ng kamay si Dina at tumingin sa gilid ni Pedro. Ay, di ko na sinabi. Kalimutan mo na, Pedro. Gusto ko nang kalimutan. Kasasabi ko lang tanggap ko na, 'di ba? Hindi talaga kami pwede nun. Ako na nagsasabi sa'yo. Maniwala ka. Paano kung kakalimutan? Sabi mo, tinamaan ka sa sinabi ni Alpha dahil sa akin. Pakilala mo na sa akin yung lalaki na yan para matesting natin ang pagka-Hercules niyan. Tumawa ng may nervyo si Dina at tumingin sa gilid ni Pedro. Gusto mong testing? Pedro, hindi mo kailangan testingin yun. Hercules talaga yun. Hindi ako maniniwala, Dina. Paano ako maniniwala? Ayaw mo ipakita. Gusto kong testingin. Tingnan natin ko Hercules nga yan. Pumalatak si Dina. Ay, Pedro. Tantanan mo na. Wala na siya. Gugulo lang. Kung ano-ano pang mangyayari. Kung ano-ano pang iisipin ng mga tao. Pati sa Elsa magagalit sa akin. Sabi ni Dina, nakatingin pa rin sa gilid ni Pedro. Wala na siya. Naalala ni Pedro yung sinabi ni Dina na hindi kailangang namatay para masabing nawala. Biglang pumasok sa isip ni Pedro na noong birthday niya, tinawag ni Dina na Hercules si Elias. Kinutuban siya ng masama. Naalala niya na nag-cancel si Dina ng date nila para kay Elias at sabi ni Dina, naging pillar niya ito. Si Elias wala na nga, pampagulo pa. Magagalit nga si Elsa. Lumunok si Pedro at naglakas loob na sundan ang tingin ni Dina. Naglanding ang mga mata niya sa sopa ni Dina kung saan natutulog si Elias na nakabalot ng kumot ni Dina. Rosana, papasok lang ako sa opisina ko. Huwag mo muna akong abalahin. Bati ni Pedro kay Rosana. Gusto muna niyang mapag-isa dahil nagising siya nang may 3 hangover. May hangover siya sa bibig ni Alpha na saksakan ng yabang, sa beer at sa Hercules ni Dina. Dire-diretsong lumakad si Pedro papasok ng glass-covered office niya at si Rosana ay naglakad sa tabi niya. Ay sir, may board meeting po kayo ngayong umaga. Nasa boardroom na po sila. Natigilan si Pedro. Oo nga pala. Oo, sige, pupuntahan ko na. Tumangulang si Rosana. Wala sa mood si Pedro na makipag-meeting pero hindi siya pwedeng magmukmuk na lang habang ang board ang nag-aayos ng crisis ng kumpanya nila.
Baka maganda rin pala para sa kanya ito. Para makalimutan niya na may ibang Hercules si Dina. Huminga siya ng malalim bago lumabas ng opisina. Nabangga niya si Elsa. Pedro! Nasa na si Elias? Napahilamos ng mukha si Pedro. Pinakasan mo na ako kahapon, Pedro. Nasa na si Elias? Hindi na siya umuwi kagabi. Elsa, nandyan na yung board. Hinihintay na ako. Mamaya na tayo mag-usap. May mga sasabihin ako sa'yo. Sabi ni Pedro bago maglakad papunta sa elevator. Sa halip na pumasok sa opisina ni Pedro, sumampay na si Elsa sa braso niya. Pedro! Pagpasok ni Pedro sa boardroom, nagulat siya sa kakaibang ambience. Mabigat ang hangin at ang sama ng tingin sa kanya ng lahat. Pedro, ayang ka na pala. At kasama mo pa si Elsa. Elsa, huwag kang magpapaniwala sa mga sinasabi ni Pedro. Pinaiikot ka lang niya. Pinaikot niya tayong lahat. Nagpanting-antay nga ni Pedro. Hindi maganda ang umaga niya. Wala siyang pasensya kay Mr. La Pasensya. Bago makakibo si Pedro, pumasok si Madam Divine at pinukpok ang long table. Pedro, ipaliwanag mo to. Pinaandar ni Madam Divine ang latest viral video ni May Samyo. Dumukwang si Pedro at Elsa sa screen habang sina Madam Divine, Mr. La Pasensya at ang ibang board members ay nakatitig ng masama kay Pedro. Sir Elias! Sir Usga! Sir Elias! Nagkukumahog na lumapit si May kay Elias, na nakasuot pa rin ang damit nito kahapon at gulo-gulo ang buhok. Ang ingay-ingay mo naman, ang aga-aga pa. Ano bang kailangan mo? Sir, nakainom po ba kayo? Saka ba't dito po kayo galing sa kapitbahay? Di po ba doon yung bahay nyo? Nagwagwag ng kamay si Elias. Oo, galing ako dito kay Dina. Napahinto si May Samyo. Diyan po kayo natulog kay Miss Dina? Oo, ano sa'yo? Ano po si Miss Dina sa inyo? Alam po ba ni Miss Elsa to? Kaya po ba kayo natanggal sa Divine Usga dahil niloloko nyo yung anak ni Madam Divine na si Miss Elsa? Bago makasagot si Elias, lumabas si Dina nakapantulog. Elias? Elias, ayan ka pala. Hindi kami tumatanggap ng interview dito. Hinatak ni Dina si Elias pabalik sa bahay. Kayo po ba si Miss Dina? Kailan niyo pa po nakilala si Sir Elias? Gaano na po kayo katagal nakabit? No comment. Sabi ni Dina, pulang-pula ang muka. Nangangay-kay nitong itinulak papasok ng bahay si Elias bago isara sa mukha ni May Samyo ang gate. Miss Dina, kahit isara niyo ang gate, lumabas na po ang katotohanan. Natapos ang video. Nakatanga na lang si Pedro. Si Elsa naman napaupo sa isa sa mga upuan sa long table. Nakatulala sa black screen. Sobrang tahimik ng boardroom. Tapos biglang sabay-sabay na ang nagsasalita. Wala nang naintindihan si Pedro hanggang sa sinigawan siya ni Madam Divine. Ano ang ginawa mo kay Elias? Bakit nagkaganito, Pedro? Mama, grabe naman. Si Elias yung nasa video, bakit ako pa rin ang sinisisi nyo? Sagot ni Pedro bago siya nakapag-isip. Alam niya na paborito ni Madam Divine si Elias dahil ito ang inireto nito kay Elsa at ang gusto nito para kay Juana ay yung anak ni Mr. La Pasensya. Pedro, huwag mo na akong paikutin. Sigurado ako, may kinalaman ka dito. Akusa ni Madam Divine. Hindi ko alam kung ano ang ginawa mo kay Elias. Pero alam kong ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay si Juana. Mama, hindi niyo ako sisisihin sa nangyari kay Juana.
Kung hindi mo siya na-impluwensyahan, Pedro, na mag-skydiving, buhay pa siya. Siya ang may idea na mag-skydive. Alam nating dalawa na hindi napipigil yung isang yun. Ayoko nga sanang tumalon, pero nagpilit siya. Kung alam ko lang na may defect yung parachute niya, hindi na kami tumuloy. Natahimik ulit ang buong boardroom. Pedro, ano ba talaga nangyari kay Elias? Tanong ni Elsa makalipas ang ilang minutong katahimikan. Umupo si Pedro sa tabi ni Elsa at nagumpisang magkwento ng lahat ng naganap kay Elias mula noong mamatay si Mang Inde. Wala siyang inilihim sa board. Bukod sa Hercules, yata ni Dina si Elias. Kaya na kay Dina si Elias. Tumango si Elsa. Ibig sabihin hindi naman nila ako niloloko? Napahinto si Pedro ng isang segundo at tumango. Grabe, nag-joke lang naman ako nung sinabi ko kay Elias na hindi ko sure kung magaling lang ba siyang manghula o kung ano sinabi niya, yun ang mangyayari. Pedro, kung alam ko lang na siseryosohin niya yun, di na ako nag-joke. Napahilamos ng mukha si Elsa. Matapos malinawan ng lahat ang nangyari kay Elias, nagpatuloy ang board meeting. Umabot ito ng 2 ng hapon. Bago matapos ang meeting, sabi ni Mr. La Pasencia, Ganun pa man. Halatang si Pedro ay hindi marunong mag-handle ng krisis. Humarap si Mr. La Pasencia kay Pedro. Dapat, sinabi mo sa board na kung ano-ano na pala ang nangyayari sa COO. Hindi maganda ang lagay ng korporasyon ngayon. Kanina pa natin pinag-uusapan yung financial crisis. Tingin ko, mas makakaganda sa atin kung maghahanap tayo ng kapalit mo. Sino ang in favor? Unang nagtaas ng kamay si Pedro. Sa totoo lang, naawa lang siya kay Madam Divine, kaya tinanggap niya ang offer ng Divine Usga na maging CEO ng korporasyon. Mas gusto niyang mag-focus sa Pecan International, ang passion project nila ni Juana. Nang malingon na ni Pedro na halos lahat ng board ay nagtaas ng kamay, natuwa siya. Ang ikinagulat niya, hindi nagtaas ng kamay si Madam Divine. Gusto mong si Pedro pa rin ang CEO? Tanong ni Mr. La Pasencia kay Madam Divine. Hindi ko alam. Tumayo si Madam Divine. May agenda pa ba? Kung wala na, mauna na ako. Nang wala nang nag-raise ng kahit anong concern, isa-isang umalis ang board hanggang sa maiwan sina Elsa at Pedro. Pedro, alam kong may hindi ka sinabi sa board. Kumunot ang noo ni Pedro. Nagang ka kanina. Nakita ko yun. Nung nagtanong ako kung hindi ako niloloko ni Nadina at Elias. Pedro, sabihin mo sa akin. Ano nangyayari? Tiningnan ni Pedro si Elsa at naawa siya. Hindi business ng board ang Hercules ni Dina kaya hindi na niya ito binanggit. Pero ibang usapan si Elsa. Kaya ikinuwento na ni Pedro ang inilihim niya sa board kanina. Magiging taong grasa na ba tayo? Tanong ni Junior kay Justice. Kinakabahan dahil baka maghiwalay na ang mga magulang nila at kung saan na sila pulutin ng kakambal niya. Di ko alam. Nagkibit balikat si Justice. Sama ako. Sabi ni Paul, namumuwalan sa fried chicken. Nagulat si Sheila sa nakababatang kapatid. Gusto mo maging taong grasa, Paul? Pero baka fan nga pala yun. Nakaupo na naman ang dalawang anak ni Pedro na sina Sheila at Paul, kasama ng mga pinsan nilang sina Justice at Junior sa mesa ng pamilyang Usga dahil oras na naman ng merienda. Araw-araw, pagkagaling sa school, kumakain sila ng masarap na merienda ng sabay-sabay. Minsan, luto ni Elsa, minsan take out galing sa Jolly Face.
Ngayon, kumakain ang apat ng take-out na fried chicken at spaghetti galing sa Jollipace. Habang nanonood ng viral video ni May Samyo tungkol kina Elias at Dina. Kumalampag ang pinto at nataranta si Justice dahil ayaw niyang marinig ng mama niya ang video ni May. Sa taranta, natabig niya mula sa mesa ang kanyang smartphone at ang layo na inabot nito. Pagpasok ni Elsa, tumutunog pa rin ito. Hi, Ma. Si Papo. Umuwi na? Po ba? Si Papo? Umuwi na po ba? Ma? Malakas na tanong ni Junior sa mama niyang si Elsa para masapawan ang video ni May. Natuwa si Justice dahil napulot niya at napatay ang video. Mukhang hindi napansin ng mama niya. Di ba na kay Ninang Dina si Tito? Nanonood pa lang tayo ng video, Junior. Ano ba yan? Sabi ni Paul. Napangangan na lang ang 3 bata kay Paul. Naghang si Elsa. May pupuntahan lang ako mga bata. Kumain lang kayo. Sabi ni Elsa nang hindi masaya bago pilit nang umiti sa apat at lumabas ng bahay. Si Paul lang ang nag-enjoy kumain. Sina Sheila, Justice at Junior ay nakatingin kay Elsa hanggang sa makalabas ito ng gate. Mabilis na tumayo si Sheila para tingnan kung saan ito papunta. Paul, ang pano mo. Tinusok ni Junior si Paul sa tiyan. Totoo naman eh. Bago makasagot si Junior, nagmadaling bumalik sa kainan si Sheila. Hoy! Pinuntahan ni Tita Elsa si Ninang. Nagtinginan ang apat. Nagmadali ang mga batang lumabas. Sa takot maiwan ni Paul, dinala na lang niya ang fried chicken. Unti-unting lumapit ang apat sa sulit tindahan. Nakita nila sina Elsa at Dina nag-uusap sa salas ni Dina. Lumapit pa ang apat para marinig ang pag-uusap sa loob. Dina, alam ko na. Sinabi na sa akin ni Pedro. Sa Elias yung Hercules mo. Nagtinginan ang magpipinsan. Bago bumukas ang bibig ni Paul, tinutup ito ni Sheila. Si Justice naman inilabas ang smartphone para i-peek and finds ang Hercules. Nagkumpulan ng apat para mabasa kung anong ibig sabihin ng Hercules. Wow! Ibig sabihin sa tingin ni Tita, superhero si Pa? Sabi ni Junior. Pero mas malaki muscles ni Pa kaysa kay Tito Elias. Bakit hindi si Pa ang Hercules? Tanong ni Paul, nakakunot ang noo. Tanga nito. Sabi ni Ma, si Pa ang Hercules ni Tita Dina, hindi Papa mo. Kasasabi lang, Paul. Di ka ba nakikinig? Ano ba yan? Di ka na nga nakikinig. Di ka pa nag-iisip. Ganti ni Junior. Shh! Sabi ni Justice sabay turo sa pinto. Nagkatinginan sina Justice at Sheila. Mukhang silang dalawa lang ang nakakaintindi ng nangyayari. Elsa, sabi ni Pedro si Elias ang Hercules ko? Nagtinginan ulit sina Justice at Sheila dahil ang tunog ng boses ni Dina ay parang hindi makapaniwala. Oo nga, yun ang sinabi niya. Bakit? Mali ba si Pedro? Hindi ba si Elias ang Hercules mo? Hindi na nakatiis sina Justice at Sheila. Sumilip na sila sa bintana. Nalaglag ang panga na magpinsan nang makitang pawis-pawis na si Dina. Hindi si Elias, Elsa. Kung hindi si Elias, bakit sinabi mo kay Pedro magagalit ako? Sumilip na rin sina Paul at Junior. Kitang-kita ng apat kung gaano kaputla ang mukha ni Dina. Elsa, hindi si Elias ang Hercules ko. Si Pedro. Napasigaw si Paul sa tuwa at tinutop ni Sheila ang bibig nito sabay hatak pababa papunta sa planter box. Si Pedro ang Hercules mo? Napalakas na tanong ni Elsa. Pero bakit si Pedro? Bakit hindi si Elias? Hoy Elsa, ikaw ang may Hercules kay Elias, hindi ako. Huwag mong itulak sa iba. Saka si Pedro talaga, 5 taon nang ganun. Hindi ko lang masabi sa'yo kasi kakambal mo si Juana.
Niisip ko, magagalit ka. Matagal nang wala si ate. Kung si Pedro ang Hercules mo, igora mo na yan. Pero sandali, ba't mo iniisip na magagalit ako? Hercules mo na ba si Pedro nung buhay pa si ate? Hindi. Mabilis na sinabi ni Dina. Ikinuwento niya ang holdapan kung saan namingot si Pedro ng holdapper at naging Hercules niya ito. Natahimik ang dalawa ng matagal-tagal. Nagbuntong hininga si Elsa. Grabe, ang tagal na nun, Dina. Paano kang tumagal ng ganun? Wala ka talagang sinabihan? Siyempre, may sinabihan ako. Masira na ulo ko kung wala. Kanino ka nagsabi? Kay Elias. Pero bago pa kung ano nung isipin mo, Elsa, hindi ko tinarget sa Elias. Lagi kasi akong naglalasing nung namatay si Juana. Isang gabi, nagkataong nakita ako ni Elias na susuray-suray pa uwi. Gabing-gabi na nun. Nag-overtime lang siya kaya niya ako nakita. Ayun, isinabay niya ako pa uwi. Nagbuntong hininga si Dina. Ang lalako nun, Elsa. Nawala na yung best friend ko. Nagkagusto pa ako sa natitira kong best friend na nagkataong asawa pa niya. May mali sa akin nun. Pero wala na akong malapitan kaya nagpakalunod na lang ako sa beer. Sobrang lasing ko, nasabi ko lahat kay Elias sa kotse. Buti na lang naging mabait naman siya. Nag-promise siya na hindi sabihin sa inyo ni Pedro. Tapos hindi nga niya sinabi. Kaya ngayong may problema siya, tinulungan mo siya. Tumango si Dina. Hay nako, Dina. Hindi ako magagalit. Magsabi ka na kay Pedro, 40 na tayo. Ano pang hinihintay mo? Hindi lang naman ikaw ang inaalala ko. Yung mga bata din. Parang anak ko na yung sina Sheila at Paul. Saka si Pedro. Elsa, baka mawala pa yung friendship namin. Tapos kasalanan ko kasi sinabi-sabi ko pa. Okay na to. Makakalimutan ko rin to. Pero hindi po ako magagalit. Sabat ni Paul, tumakbo papasok ng bahay. Sina Sheila, Justice at Junior ay kumaripas na ng takbo sa takot na mahuli. Paul? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Dina. Opo, hindi po ako magagalit na superhero niyo si Pa. Diba ate? Hindi tayo galit? Sabi ni Paul, sumilip sa labas. Sumunod sina Dina at Elsa. Nandito po sila ate kanina. Baka po umuwi na. Nalungkot si Dina. Sabi ko sa'yo, Elsa eh. Ayan, nalaman na ni Sheila. Nagtatakbo na siya palayo. Napahilamos ng mukha si Elsa nang malingunan si Dina. Umupo siya at hinawakan si Paul sa magkabilang balikat. Paul, hindi maganda yung nakikinig ka sa usapan ng iba nang hindi nila alam. Inihatid ni Elsa si Paul at nakatikim ng matamis na sermo ng 4 na batang nakinig sa labas ng bahay ni Dina kanina. Magiging mama po ba namin si Ninang Dina? Tanong ni Paul. Napangiti at napailing si Elsa. Mag-uusap pa kami ni Dina. Dito lang kayo ha, walang lalabas. Pumasok si Pedro sa bahay ni Dina at dinatnan niya sina Elsa at Dina. Nakaupo sa sopa na tinulugan ni Elias kagabi. Elsa, gusto mo bang maging CEO? Ay, ayoko, Pedro. Mawalan ako ng oras kina Justice. Mabilis na sagot ni Elsa. Saka bakit ako? Wala na bang iba? Kayo ni Elias ang pinag-iisipan ko. Pero naisip ko, tanungin ka muna. Mupo si Pedro sa sopa sa tabi ni Dina. Sa Elias na lang. Kausapin ko na siya. Tumingin si Elsa kay Dina. Sabi mo na kina Armando siya, di ba? Pupuntahan ko na siya ngayon. Mabilis na tumayo si Elsa at pumunta sa pinto. Siya nga pala, Pedro. Hindi naman pala si Elias ang Hercules ni Dina. Pasabog ni Elsa bago tuminang maloko kay Dina at lumabas ng bahay.
Paano hindi si Elias? Nung sinabi mong sobrang Hercules ng Hercules mo, hindi ko na kailangan testingin. Kay Elias ka nakatingin. Napanganga si Dina at natawa. Ha? Ha? Nakatingin ako kay Elias. Oo, kilig na kilig ka na sa Hercules mo. Bad trip na sinabi ni Pedro. Tapos sinundan ko yung tingin mo. Kay Elias ka nakatingin. Hindi ako nakatingin kay Elias nun. Pedro, nakatulala na ako. Lasing na tayo. Hindi, kay Elias ka talaga nakatingin. Parang tanga to. Hindi ako nakatingin kay Elias. Marunong ka pa sa akin akong nakatingin. Pedro, hindi talaga sa Elias ang Hercules ko. Huwag kang makulit. Kung hindi sa Elias, bakit sabi mo magagalit si Elsa pag nalaman? Tanong ni Pedro. Ngayong alam na niyang hindi si Elias, wala na siyang ibang maisip na ikagagalit ni Elsa. Kung hindi siya, dahil asawa siya ng kakambal nito. Hindi kumibo si Dina, halatang nagpanik. Ha? Sinabi ko ba yun? Kilalang kilala ni Pedro si Dina. Naghahanap na ito ng paraang lumusot. Ibig sabihin, tama na magagalit nga si Elsa kapag nalaman kung sino ang Hercules ni Dina. Dina, ako ba? Napahinto si Dina ng 2 segundo. Bumilis ang tibok ng puso ni Pedro. Siya nga yata ang Hercules ni Dina. Tapos, biglang tumawa ng parang galing sa mental si Dina. Ikaw, Hercules. Hercules ko. Pedro, narinig mo ba yung sinabi mo? Nadurog ang hopes and dreams ni Pedro sa isang iglap lang. Tumayo ito at umalis ng bahay nang walang kibo. Hindi alam ni Dina kung tatawagin o susundan ba niya ito. Bago siya makapagdesisyon, biglang pumasok si Pedro sa pinto. China-challenge ko yung Hercules mo. Napanganga si Dina dahil walang baka sa mukha ni Pedro na nag-joke ito. Pilit na tumawa si Dina nang may nervyos para hindi marinig ni Pedro ang lakas ng tibok ng puso niya. Challenge mo yung Hercules ko? Oo. Hindi pa rin mukhang nagjo-joke si Pedro at ibig ng pawisan ni Dina. Nako, medyo mahirap yun, Pedro. Medyo mahirap lang? Tumaas ang kilay ni Pedro. Kailan mo pa ako nakitang umatras sa challenge, Dina? Tatalunin ko ang Hercules mo. Hindi na nakasalita si Dina. Ngumisi si Pedro at umuwi na. Sabi ni Dina, mahirap. Lalong ginanahan si Pedro. Sisiguraduhin niyang siya ang Hercules ni Dina, hindi kung sino man. Huwebes. Kumilos si Pedro ng parang Hercules ni Dina. Nag-jogging ng parang Hercules ni Dina. Bumili ng tinapay kay Dina ng parang Hercules ni Dina. Iginayak sina Sheila at Paul ng parang Hercules ni Dina. Pumasok sa opisina ng parang Hercules ni Dina. Tinulungan si Elias na makabalik sa Divine Usga ng parang Hercules ni Dina. Tinulungan niyang mabawi ang reputasyon ni Elias sa Chirper ng parang Hercules ni Dina. Kinausap ang board na si Elias ang CEO na ipapalit ng parang Hercules ni Dina. Kinausap si Madam Divine tungkol sa pagkamatay ni Juana ng parang Hercules ni Dina. Pinatawad si Madam Divine nung nagsorry ito ng parang Hercules ni Dina. Nag-drive papunta sa mall ng parang Hercules ni Dina. Bumili ng gym equipment ng parang Hercules ni Dina. Nauhaw at uminom ng parang Hercules ni Dina. Bumili ng bulaklak para kay Dina ng parang Hercules ni Dina. Nag-drive pa uwi at dumaan kay Dina ng parang Hercules ni Dina. Ibinigay ang bulaklak na para kay Dina ng parang Hercules nito. Nagkamot ng kilikili sa harap ni Dina
ng parang Hercules nito. Walang yato. Hoy, wag kang magkamot ng kilinats. Sarap ng tinapay ko. Umuwi, nagbuhat ng barbell at nagluto ng hapunan ng parang Hercules ni Dina kahit nagkabot pa lang siya ng kilikili sa harap ng tinapay nito kanina lang. Makalipas ang 3 buwan. Matapos makawala sa pagka-CEO ng Divine Usga Corporation, 3 buwan na nag-focus ng parang tanga si Pedro sa pag-challenge sa Hercules ni Dina, kina Sheila at Paul at sa pagpapalago ng Pekyan International. Ano, Dina? Nanalo na ba ako? Ako na ba Hercules mo? Tanong ni Pedro isang umaga matapos mag-jogging ng parang Hercules na siya ni Dina, gaya ng ginagawa niya tuwing umaga, mula noong challenge niya ang Hercules ni Dina. Biglang may kumalapok sa ibabaw na istante ni Dina. Paglingon ng dalawa, nakita nila ang maliit na kamay na naka-finger gun. Hold up na to. Akin na lahat ng laman yan. Inginuso ni Paul ang kaha at lalong itinutok ang finger gun kay Dina. Pa, hold up na si Ninang. Ano na gagawin mo? Napalundag si Pedro. Hindi niya napansin na katabi na pala niya si Sheila. Paul, Sheila, anong ginagawa nyo? Hindi magandang laro ang ganyan. Sabi ni Dina. Pa, pingutin mo na si Paul. Siniko ni Sheila si Pedro. Oo nga pa. Para Hercules ka na. Sabi ni Paul. Nanlaki ang mga mata ni Dina at natawa hanggang magkandaluha. Naghagik-gikan din sina Sheila at Paul. Nahawa si Pedro kahit hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari. Ang tagal ko nang hindi tumatawa ng ganon. Kayong dalawa talaga. Akalimutan ko nang narinig niyo yun. Nagpahid si Dina ng luha. Sandali. Masarap tumawa. Pero bakit ba tayo tumatawa? Tanong ni Pedro. Pa, kayo yung Hercules ni Ninang. Naging Hercules na kayo nung piningot niyo hold upper 5 years ago. Hino-hold up na kayo ni Paul kasi ang tagal niyo. Sagot ni Sheila. Nagulat si Pedro at tumingin kay Dina. Tumawa lang si Dina. Biglang binuhat ni Pedro ang 2 hold-upper at inaresto ang mga ito. Walang 1 minuto, nasa harap na ulit ng tindahan ni Dina ang Hercules niya. Dina, ako'y nakabalik na. Hindi ka na muling maho-hold up ng mga yun kasi ginamit ko na ang superpower ko na mang-grounded sa kanila. Tumawa si Dina nang may kilig. Natalo ko na ba yung Hercules mo? Ay nako, pumasok ka na nga lang muna dito. Tumawa si Pedro at pumasok sa tindahan ni Dina. Nagtimpla si Dina ng juice para sa kanilang dalawa. Naupo sila na magkatapat sa maliit na mesa sa loob ng tindahan. Dina, anong tingin mo kung... Biglang tumayo si Pedro at lumuhod sa harap ni Dina. Pedro? Kinabahan si Dina. Anong ginagawa mo? Napalakas na tanong ni Dina, malaking malaki ang mga mata, nakatingin kay Pedro na may kinukuha sa bulsa ng shorts. Maglalabas ako ng singsing. At... Naglabas nga ng box ng singsing si Pedro. Pedro, babawiin ko yung juice mo. Magpo-propose ng parang ganito. Binuksan ni Pedro ang maliit na box na may singsing sa loob. Pedro, ang bilis mo naman. Ba't singsing agad? Natawa si Pedro. Mabilis, mabagal. Di na. Tumutulo palaway natin. Magkaibigan na tayo. Ngayong alam ko na ako ang Hercules mo. Ayoko na maghintay pa ng parang tanga. Kinuha ni Pedro ang 2 kamay ni Dina at nagmalakamatis ang mukha nito. Marami akong na-realize mula nung birthday ko. Na-unsettle ako ni Alpha. Natawag na inodoro ni Mr. La Pasencia. Ang dami nangyari kay Elias at sa Divine Usga. Pero alam mo, kahit nagparang tanga na lahat yung mga yan. Ikaw, puro ikaw at yung Hercules mong hindi ako
ang laman ng utak ko. Napanganga si Dina. Napugik at tumulo ang luha. Pinahira ni Pedro ang luha ni Dina dahil siya ang Hercules nito. Nung birthday ko, nung nagkakwentuhan tayo ulit, na-realize ko kung ano ang na-miss ko ng 5 taon. Dina, ayoko nang mangyari ulit yun. Ayoko nang makita ka lang tuwing bumibili ako ng tinapay. Gusto ko lagi tayong tabi. Gusto kong makasama ka. Ano sa tingin mo, Dina? Hindi umalis sa pagkakaluhod si Pedro. Hawak ang singsing at 2 kamay ni Dina. Walang aling ang tuhod nito dahil Hercules ito ni Dina. Pedro, kasi Lumunok si Dina at hinimas ng mga hinlalaki ni Pedro ang likod ng mga kamay nito. Ikinuwento ko naman sa'yo kung sino sa Hercules para sa akin. Ikaw talaga yun. Kaso parang hindi ko rin kaya na puro ikaw na lang ang mag-go-go-go para sa akin. Gusto ko rin mag-go-go-go. Alam mo naman doon ako sanay, Pedro. Pag naman naging tayo, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwede mag-go-go-go. Ang kaibahan lang, hindi ka na mag-isang mag-go-go-go. Napangiti si Dina. Gusto ko yun. Yung hindi na ako mag-isa. Huminga siya ng malalim. Pero natatakot ako, Pedro. Paano yung friendship natin? Paano pag nag-away tayo? Ayokong masira friendship natin, Pedro. Kaya hindi ko sinabi sa'yo to eh. Sabi ko nga, tumutulo palaway natin, magkaibigan na tayo. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin tayo. Pag naging tayo na, Hercules mo na bahala doon. Napugik si Dina. Pero Pedro, ilang beses na kasi akong naiwan ng mga mahal ko. Yung tatay ko, si Juana. Natatakot akong mawala ka rin, Pedro. Natatakot kang gumowing ako. Hercules, go-going. Paano nangyari yun? Pero seryoso. Lahat naman tayo go-going. Hindi ko maipapangako na hindi ako go-going. Isa yun sa mga na-realize ko nitong mga nakaraang buwan. 40 na tayo. 20 years na lang, senior na tayo. Okay, sige. Pag-iisipan ko. Pero hindi muna ngayon. Ginulat mo ako eh. Paghihintayin kita. Testingin natin yung pagiging Hercules mo. Ganun ba? Sige, hintayin kita. Gusto mo 10 taon pa? Diyos ko, Pedro, 50 na tayo nun. Oo nga no. Pero sabi ko nga, wala naman akong problema maghintay. Kung ayaw mo ng 10 taon, pwede rin namang 5. Ang tagal naman nun. Natawa si Pedro. Kung natatagalan ka pala, bakit hindi ka pa kasi umuo ngayon? Pinitik ni Dina si Pedro sa noo. Tanungin mo ako ulit after 6 months. Parang tanga ka kasi. Pero yung singsing, Pedro, akin na. Tumawa si Pedro. Muling kinuha ang kamay ni Dina na pumitik pa lang sa noo niya at isinuot ang singsing dito bago bumalik sa upuan. Biglang tumugtog ang Holding Out for a Hero ni Bonnie Tyler sa radyo. Aba, sumakto. Yung team song ko. Sabi ng Hercules ni Dina. Tumayo si Dina at pinatay ang radyo. Oh, ba't mo pinatay? Hindi ko na kasi kailangang mangarap ng Hercules. Nandito ka na eh. Kinilabutan si Pedro at tumawa ng may halong kilig. Sige, Dina. Mauna na ako. Punta lang ako dyan kay Margaret. Pakiramdam ko kailangan ko magpa-check ng blood sugar. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa Ay Parang Tanga Volume 1. Kung nagustuhan ninyo ang Parang Tangang Hercules, please like, comment, share, and subscribe. Ang lahat ng kwento ni Pedro Pecyan ay nasa Wattpad din. Link in the description. Please share, comment, and leave a star. Sa lahat na nakinig sa YouTube, nagbasa sa Wattpad, nag-like, nag-comment, nag-share at nag-subscribe, kayo po ang naging inspirasyon namin
Masayang-masaya po kami na kayo ang nakasama namin sa kauna-unahan naming libro. Intention po ng Pecan Team na patuloy na gumawa ng mga istorya. Maaring ay Parang Tanga Volume 2 o maaaring iba na. Pinag-iisipan din ng team kung gagawa ng English naman. Sana po makita-kita tayo ulit sa susunod na libro ni Pedro. Kung gusto ninyong ma-notify kapag lumabas na ito, mag-subscribe kayo at pindutin ang notification bell